mga tol. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. So, pasensyahan nyo na mga tol. Matagal talaga ako nakapag-upload. Wala talagang signal dito mga tol. Yung cellphone ko mga tol ay hinayaan ko lang hanggang mula umaga hanggang gabi at magdamag ay hinayaan ko na lang yung data na laging naka-on para makapag-upload ako. Pero sa kasamaang palad ay hanggang ngayon hindi pa rin ako makapag-upload mga tol. So, dalawa na yung SIM ko na may load. O kaso wala talaga. Pero makapag open ako ng Facebook mga tol, mga videos maka-open ako. Pero sa pag-upload mga tol ay hindi talaga ako basta makapag-upload dahil sa signal siguro mga tol. So ngayon bago lang ako umalis doon sa pinanggalingan ko, doon banda sa may may mga saging, kumukuha ako ng mga makakain ko doon. So, paglabas ko mga tol ay hindi ko akalain na makakasagupa ako ng mga kalaban. Buti na lang mga tol, nagkataon na may bangin doon, nakadapa ako doon sa may kanal. Hindi nila ako matamaan. May mga bandido pala nakaabang doon mga tol, nagbabaril nila ako. So sa awa naman ng Panginoon ay hindi pa rin ako natamaan ng mga bala ng mga bandido. So yung mga kasamahan ko din mga tol ay nag-iwan ako ng mga mensahe sa kanila, nag-message ako sa kanila mga tol na sana makabalik na sila dito mga tol dahil nanganganib na talaga yung buhay ni Spider-Man. Kasi yung narinig ko sa mga bandido na nag-uusap na hahatulan na daw nila si Spider-Man. Sana bago mahuli ang lahat ay mailigtas ko na si Spider-Man. Sakaling hindi pa man makarating yung mga kasamahan ko dito. Pero yung mga kasamahan ko, nagbigay message ako sa kanila. Yung mga mensahe ko ay natanggap din naman nila mga tol. Pero ang problema, kanilang pamilya ay matagal-tagal na din na hindi sila nakauwi. So ngayon nilubos-lubos na lang nila na makasama nila ang kanilang mga pamilya. So busy pa sila mga tol. Pero pagsikapan din naman daw nila na hindi magtatagal ay makabalik na sila dito mga tol. So si Brad Julio mga tol ay nag-reply sa akin na aakyat daw siya dito dahil natapos na daw yung kampanin niya doon sa kanilang tahanan, lalo na sa kanyang pamilya. So aakyat ng muli dito si Brad Julio sa kagubatang ito para sabay naming iligtas si Spider-Man mga tol. So, nag-message ako muli kay Brad Julio. Hanggang ngayon hindi pa niya na basa kasi yung tiningnan ko hindi pa niya nabasa yung mensahe ko. So at least nalaman ko na si Brad Julio ay papunta na dito mga tol. So, nag-iwan din ako ng mensahe sa kanya kung saan niya ako pwedeng makikita, matagpuan, para hindi na siya mahihirapan sa pagpasok sa area ito. Dali niya ako makita. Buti na mga tol ay umakyat si Brad Julio mga tol. So sana ligtas si Brad Julio na makapasok dito. Pero problema lang mga tol, itong area ito ay
talagang napakalayo mga tol. Siguro bago makita ako ni Brad Julio dito mga tol, abutin siguro si Brad Julio ng 1 linggo bago siya makarating dito sa kinaroroonan ko. Dahil napakalayo ng area dito mga tol. Kasi ginagawa ko, yung mga bandido na nag-uusap na nakuhaan ko ng impormasyon tungkol kay Spider-Man, sinadya siguro ng panahon na marinig ko yung mga bandido na nag-uusap na tungkol doon kay Spider-Man. So sinundan ko sila mga tol. Problema lang, may na-enkwentro din ako ng mga bandido. Yung narinig kong mga bandido na nag-uusap ay tuluyan ang hindi ko nakikita, hindi ko sila nasundan. Pero at least man lang, nandito na ako sa area na kinaroroonan nila. So gagawin ko lang ngayon ay patuloy ko lang hahanapin sila. Pero bago yun mga tol, kung mas mabilis siguro makapunta si Brad Julio dito, kung pagpalain ng panahon na tuloy-tuloy yung paglalakbay ni Brad Julio, para sabay-sabay na kaming lulusob. Sana yung mga kasama ko, kung makabalik man sila dito kaagad, ay hindi na makabalik man sila dito, sana ay hindi sila magtagal dahil nanganganib na yung buhay ni Spider-Man mga tol. Pero yung iba talagang hindi natin sila maano mga tol, kasi kinakailangan din sila ng kanilang mga pamilya, lalong lalo na yung bayaw ko. Ngayong linggong ito siguro, o itong buwan na ito, bukas makalawa, manganganak na yung kanyang asawa, yung si Remote, yung bayaw ko. Tapos yung si Buds, yung bayaw ko isa, mga sobrang busy pa rin sobrang busy pa rin yun mga tol. Dahil sa yung kanyang asawa ay kakatapos lang mag-graduate, so may mga nilalakad pa sila mga tol para doon sa trabaho ng kanyang asawa. Tapos andun pa yung kanyang anak, walang magbabantay sa kanyang anak, kaya napilitan si Buds na hindi muna makaakyat. Pero si Dave, nag-iwan ako ng mensahe sa AG, hindi pa nila nabasa. Iwan ko lang ngayon kung nabasa na nila. Pero yung sabi ni ni Buds na hindi magtatagal ay aakyat ng muli si Dave, pero hindi pa natin alam. Pero hindi kami mismo ni Buds ang nag-uusap mga tol. Nalaman ko lang yung mga detalye niya dahil doon sa aking asawa, kasi palagi kong kinukontak yung asawa ko. So sabi din ng asawa ko na yun daw ang problema nila, kaya hindi sila makaakyat kaagad. Habang narito lang naman ako, patuloy ko nang hahanapin si Spider-Man. Pero sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta sa akin, maraming salamat talaga sa inyo. Sana huwag po kayong magsawa. Yung iba ay natatakot sila na dahil ako na lang mag-isa. Pero salamat po sa care ninyo about sa akin. So, gusto ko talagang umuwi dahil yun din ang gusto ng asawa ko, dahil isa lang daw ako. Iba natin mga nanonood, gusto din nila na uuwi ako. Kaso katulad ng sinasabi ko nung nakaraang video ko, pagdating ko talaga dito ay wala na talaga akong pamasahe mga tol. So may nagbigay din sa akin ng kunting tulong, so uuwi na sana ako mga tol. Kaso
tumawag yung asawa ko. Hindi ko nasagot. Kinaumagahan, nabasa ko yung mensahe ng aking asawa na may problema din doon sa aming tahanan, sa aking mga anak, dahil hindi na nakapasok sa pag-aaral dahil naubusan daw ng allowance pang punta doon sa school. Problema din sa financial assistance yung mga ano ko, yung pamilya ko. Kaya yung nagbigay sa akin ng tulong, binigay ko rin doon sa asawa ko. Imbis na ipamasahe ko pa uwi, ay hindi ko na lang ginamit para makauwi ako. So yung may GCash man din yung asawa ko, so inilipat ko na lang yung inilipat ko na lang yung GCash na ibinigay sa akin nung nagbigay ng tulong sa akin. So yun, binigay ko na rin sa aking asawa para may magamit din sila, dahil yun nga, kulang talaga sa financial mga tol, dahil sa kalagayan ko ngayon medyo hirap talaga mga tol. Wala pa talaga akong sahod mga tol, wala pa akong ibang pagkakakitaan. Pero after nito, kapag makasahod na ako, ay mababawi rin yung lahat mga tol. Pero ngayon, tiis-tiis lang muna ako, katulad ng sinabi ng aking asawa, magtiis lang kami hanggat sa dumating yung panahon na makasahod na ako. Ay yun. Pero sa ngayon, kunting tiis lang muna tayo. So, hindi ako pwede magtagal dito mga tol. Patuloy pa rin ako sa paglalakbay dito mga tol. Di bali nang wala akong makain dito mga tol. Basta may maibigay lang ako sa pangangailangan ng aking pamilya, sa aking mga anak. Lalong-lalo na nag-aaral pa sila. Kaya tinitiis ko yun dito, yung hirap at pagod dito mga tol, yung gutom. Pero at least man lang may mga nakukuha ako minsan ng mga bungang kahoy dito. Tapos may nadaanan akong area na may mga puno ng saging. May nakapagkuha ako ng mga bunga doon. So may dala din ako mga tol, nandito sa bag ko. Yun lang muna yung pampalipas gutom ko mga tol. So, may nagbigay sa akin, katulad ng sinabi ko kanina, may nagbigay sa akin ng GCash, pero hindi ko na lang ginamit mga tol. Ibili ko sana yun ng pagkain, ipamasahe ko sana sa pag-uwi, pero hindi ko na lang ginamit mga tol. Ibinigay ko na lang sa aking asawa, dahil mas unang nangangailangan yung mga pamilya ko, yung mga anak ko. Dahil nag-aaral din yung dalawa kong anak. So, di bali nang magutom ako dito, importante yung mga anak ko. So bago yun mga tol, dahan-dahan muna akong aalis dito.